maggots the next day. Mana, ang aton, panis na. Okay, panis na yung kahapon, ngayon may bago. Di ba? The steadfast love of the Lord never ceases. They are new every morning. Great is His faithfulness. Bago palagi, araw-araw. And number 4, tungod sa na-remove mo na ang lahat ng mga idolatry, lahat ng mga gods sa puso mo, na-remove mo na, na-fill mo na with God's presence, with prayer, with Word of God, with worship ang mga tagipusoon, na-renew na ang mind mo every day, at na-restore na, na-renew na you have the mind of Christ. Ika-4, be fruitful. Wala na tayong makatuan, kundi mamumunga na itong Kristiyano na ito. Tandaan niyo yung si Jesus, nagutom siya sa Matthew, medyo nagmamadali, but you can have this. Matthew 9, wala pala dito, sorry. Basta basahin niyo about the story of the fig tree. Diba? Nabasa pala natin sa Mark 11, 12, and following. Nagutom si Jesus, naglakad siya, in-inspect niya yung fig tree, wala bang season ng pagbunga niya, sinabi niya, gin-curse niya yung fig tree. Naghanap siya ng prutas, naghanap siya ng resulta. Hello? Naghahanap ang Panginoon sa atin, naghahanap siya ng result, naghahanap siya ng bunga sa kabuhi. Not only the fruit of the Spirit, which is our character, na maging katulad ni Jesus, the 9 fruit of the Spirit, but also the fruit of our labor with Jesus. Souls, soul winning, discipling people. I-examine natin kabuhi natin ng 2023. Ano na ba ang nagawa natin para sa Panginoon? It's not about how big. It's not about how big ang ginawa natin. Hindi mo kailangan, mga kapatid, ng microphone para mag-serve sa Lord. Hindi mo kailangan ng stage to serve God. Simple lang ang gusto ng Panginoon, but a big heart of service to Him. Kailangan kayo ng Panginoon para, hindi dahil sa nangangailangan siya, hindi na kailangan sino man as God, but kailangan niyang gumamit ng mga tao. Kung hindi ikaw magpasugot, lalampasan ka, another one naman ang gagamitin niya. So wala tayo pwedeng pagmalaki sa Panginoon kung akala mo ikaw lang yung ganon, ikaw lang yung marunong, tapos hindi ka nagpagamit sa Lord. Magaling kang kumanta, magaling kang magwali, magaling kang tumulong, or mga pwede mong gawin para sa iba, mag-pray and everything, mag-bulid financially. Kung hindi ka magpasugot, may gagamitin ng Lord na iba. Wala tayong pagmalaki. Kaya nga, I'm doing my best. I'm 54. Kung hindi ako kikilos, sabi ka, may anak ako nagtanong, ano na pala mo, mami, sa pag-serve sa Lord? Ano na pala mo? At anong gagawin ko naman kung hindi ako mag-serve sa Lord? Dahil kung mamamatay ako, buti pa mamatay na lang ako, hindi ako mag-serve sa Lord. Because that is the essence of our lives. In Him we live and move and have our being. So yung fruit, kailangan makita sa buhay natin for the temple. Temple para ma-please ang God sa temple natin. There is a church, we are so blessed with so many people na may mga gifts. Spiritual gifts, prophecy, mga nakakita ng vision, mga nagdi-dreams, na may mga meaning na dreams, may mga message ng Panginoon. We have lots of gifts here as a church. Pero dumarating yung time that you can feel na parang normal na lang ang supernatural. Normal na lang.
Huwag tayong masanay na normal na lang ang hindi normal. Ang supernatural move ng God. Huwag din tayo mag-despise sa work ng Holy Spirit kung may nagpa-prophesy, ay iya lang, imagination lang yan, or what. Huwag tayo ganun sa, because we need the gifts. We need. In the last days, God will pour out His Spirit upon all flesh, and your young men shall see visions, and they will dream dreams. And some maidens pa nga, they will prophesy. Hallelujah, si Joel. Don't be, maraming nasasanay na rin sa kasalanan. This is the hard thing, di ba? You are so, ginagawa naman ng iba, so ako din, gawin ko na lang. Sa Christians, sabi nga ni Pastor Vlad, wala namang bawal sa Christian. Sabi niya, kung lumapit sa kanya, ano, Pastor, okay lang ba na mag-inom ako, mag-drugs ako, okay lang ba na gawin ko ito, mag-smoke ako? Sabi ni Pastor Vlad, oo, okay yan. Ay, Pastor ka, kung papayag kang ganun, okay nga. Okay lang yan na gawin mo. Nagtaka sila, bakit niya sinabi yun? Sabi ni Pastor Vlad, sabi niya, papunta ka na rin lang sa impyerno, lubos-lubusin mo na. Ano yun? Sayang naman, sabi niya, sayang naman, magpakasaya ka na dito sa mundo. Kulang pa nga yan eh. Pasayahin mo sarili mo, lahat na nakakasatisfy sa flesh mo, gawin mo na. Kasi, sa impyerno ka rin naman pupunta. Yung the best na give na performance ng qualified na magpa-impyerno. Alam niyo nangyari, di na-touch yung tao. Diyos ko, pa-impyerno ako. So, nagsisi siya, nag-repent siya, binigay yung buhay niya sa Panginoon. Tandaan niyo, walang nagbabawal sa inyo, whatever. Pero lang, tingnan niyo kung saan qualified yung ginagawa niyo. Qualified to go to heaven or to hell. Kung na kay Jesus ka, lubos-lubusin mo na give. Ang ino na commitment. Hallelujah.